Hinamak na manugang. Kabanata 926. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Albert Lewis at napaupo sa lupa. Tumingin sa kanila si Jane Lewis at sinabing, "Tay, Nay, ayoko rin kayong magdusa." Pero si Dixon Yulong ay isang taong bumabalik sa kanyang salita. "Para sa bata sa aking sinapupunan, wala akong ibang pagpipilian kundi hindi naging madali para sa akin ang magpakasal sa Dixon clan. Kailangan mo bang magtrabaho ng husto?" Nagulat din si Alex Dixon kay Jane Lewis. Talagang hindi niya inaasahan na sa ganoong kritikal na sandali, tatayo talaga ang kanyang asawa sa kanyang tabi at magsasabi ng mga ganoong salita. Pagtingin pa lang niya kay Jane Lewis ay bigla niyang nakita ang asawa na palihim na nakatingin sa kanya. Natigilan si Alex Dixon at agad na bumalik sa kanyang katinoan. Mahigpit na hinawakan ni Dixon Yulong ang armrest ng upuan, ang pangit ng ekspresyon nito sa sukdulan. Akala niya ay mayroon siyang bagay sa kanya, ngunit hindi niya naisip na si Alex Dixon ay walang pag-aalinlangan, maging si Jane Lewis, para makapag-asawa sa isang mayamang pamilya, ay hindi man lang inintindi ang buhay ng kanyang mga magulang. Habang nag-aalangan si Dixon Yulong, biglang napatingin si Alex Dixon sa kanyang likuran. Dalawang itim na anino ang biglang dumating mula sa likuran at pinatumba ang mga bodyguard na nakaitim sa tabi ng stretcher. "Young Master Dixon," napasubsob ang mukha ni Uncle Wang at agad niyang ikinaway ang palad niya at sumubsob. Sa sandaling ito, ipinatong ni Alex Dixon ang kanyang palad sa mesa. Ang mga tasa, kutsilyo ng prutas, at iba pang mga bagay sa mesa ay tumalon lahat, na para bang hinihigop ng isang malakas na magnet, mabangis na dumudurog kay Uncle Wang. Natigilan si Uncle Wang at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang palad, gamit ang hangin mula sa palad upang basagin ang bagay na lumipad. At sa sandaling ito, ang stretcher ay inagaw na ng figura. Nakasuot ng itim si Ding Ching at ang kanyang buong katawan ay puno ng layuning pumatay. Kinuha ng isang kamay niya ang kwelyo ni Dixon Huaiyan mula sa stretcher at ang isa pang maselang kamay ay umindayog, isang iskarlata na pulang ahas ang pagpapadala ng gumapang sa kanyang palso at ipinapadala ang isang pulang sulat. At sa tabi niya, malamig ang ekspresyon ni Ang Shanming humaharang ito sa harapan niya. Ang ekspresyon ni Dixon Yulong ay walang katulad na madilim, at siya ay agad na bumalik sa kanyang katinoan. Nag-ambala siya sa mga salita ni na Alex Dixon at Jane Lewis, at hindi niya napansin na may dalawang eksperto na papalapit sa kanya mula sa likuran. Magaling, Tuma-NGO si Alex Dixon kina Ding Ching at Ang Shanming. Madilim ang mukha ni Dixon Yulong. Lumingon siya at sinabing, "Alex Dixon, kung maglakas loob kang hawakan ng isang buhok sa ulo ng anak ko, papatayin ko ang buong pamilya mo nang walang libingan." Si Alex Dixon ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng takot, malamig siyang sumangot at sinabing, "Dixon Yulong, mapapatay mo ba ako o hindi ay isang tanong, gayunpaman, bago ka umatake, ang iyong anak ay mamamatay bago ka, at siya ay pahihirapan at mamamatay sa sakit." Pagkatapos niyang magsalita, gumawa siya ng gesture kay Ding Ching. Agad na naglabas ng pilak na karayom si Ding Ching at tinusok ang leeg ni Dixon Huaiyan ng ilang beses. "Anong ginagawa mo?" Halos lumuwa ang mga mata ni Dixon Yulong habang umuungal. Malamig na sinabi ni Ding Ching, "Wala akong ginagawa, tinutulungan ko lang magising ang anak mo." Nang matapos siyang magsalita, binuksan ng walang malay na si Dixon Huaiyan ang kanyang mga mata. Bigla niyang napagtanto na hinawakan siya ni Ding Ching sa kanyang mga kamay at agad na nagpumiglas ng buong lakas. "Behave yourself," hindi nagpigil si Ding Ching, itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan ng dalawang malakas na sampal. Hinampes niya si Dixon Huaiyan hanggang sa napuno ng dugo ang mukha nito. Sumakit ang puso ni Dixon Yulong nang makita niya ito, at sumigaw siya sa mabagsik na boses, "Alex Dixon, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin?" Dahan-daang umupo si Alex Dixon sa sofa at kinuha ang tasa ng tsaa. Hinaypa niya ang dahon ng tsaa at dahan-daang sinabing, "Kung ayaw mong mamatay sa sakit ang iyong anak," hinayaan niya si Helena at ang iba pa. "Nakita mo rin ang ahas sa palso ni Ding Ching, ang ganitong uri ng red ring snake, ay napakalason hanggat ako ang nag-uutos, ito ay mabilis na mag-drill sa tainga ng iyong anak. Tay, iligtas mo ako." Bago pa matapos ang pakikinig ni Dixon Huaiyan, sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya, nahirapan siyang humingi ng tulong kay Dixon Yulong.
Nang makitang takot na takot ang kanyang anak, nang agad ang ngipin ni Dixon Yulong, pulang dugo ang kanyang mga mata habang sumisigaw, "Alex Dixon, how dare you?" Ano ang dapat katakutin? Sarcastic nang umiti si Alex Dixon. Pumunta ka nang hindi inanyayahan sa aking bahay upang kumilos ng masama. Kung hindi ko tinuturuan ng leksyon ang iyong anak, tinuturuan ko siya ng leksyon. Paano ko mabubuhay ang aking reputasyon bilang iyong tiyuhin? Pagkatapos sabihin yon, walang ekspresyon niyang inutusan si Ding Ching, bugbugin siya. Nang walang sabi-sabi, sinampal siya ni Ding Ching ng 7 o 8 beses, na naging sanhi ng patuloy na pagsigaw ni Dixon Huaiyan. "Tigilan mo na ako, Dad, iligtas mo ako." Puno ng dugo ang mukha ni Dixon Huaiyan, panay ang sigaw niya. Galit na tumingin sa kanya si Dixon Yulong, at kumirat ang kanyang puso. Agad naman niya itong binigyan ng tingin. Si Uncle Wang, na nasa tabi niya, ay agad na sumubsob kay Ding Ching. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Ang Shanming at binigyan siya ng flying kick. Walang pagpipilian si Uncle Wang kundi umiwas at iwagayway ang kanyang palad pasulong. Si Ang Shanming ay tumayo sa kabayo at iwinagayway ang kanyang palad. Nagkabanggaan silang dalawa, bang. Isang alon ng hangin ang kumalat kung saan silang dalawa ang sentro, ang mga bintana sa paligid ng silid ay nabasag lahat sa isang putok, at ang mga tasa sa mesa ay nabasag sa mga piraso. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Uncle Wang, hindi niya akalain na hindi pala mas malala ang husay ng binatang ito kaysa sa kanya. Siya ay umungal ng malakas at naghanda sa pag-atake ng buong lakas. Sa sandaling ito, nagsalita si Alex Dixon na may mabagsik na boses, "Dixon Yulong, magbibilang ako ng 3, kung maglakas loob kang kumilos muli sa aking bahay, isa-isa kong babaliin ang mga daliri ng iyong anak at lampoin siya." Sa sobrang takot ni Dixon Huaiyan ay sumigaw siya, "Tatay, tulong." Sinampal siya ni Ding Ching at walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanang hintuturo at ginamit ng puwersa para mabali ito. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Dixon Huaiyan, agad na nabali ang kanyang hintuturo at mahinang bumagsak sa lupa. Laking gulat ni Dixon Yulong nang makita niya ito, kinailangan niyang sumigaw sa mahigpit na boses, "Tito Wang, bumalik ka." Bigla siyang tumalikod at marahas na tinitigan si Alex Dixon, "Hilingin mo sa mga tauhan mo na palalayain agad ang anak ko." Sumalungat si Alex Dixon na may katumbas na kalupitan at diretsyong sinabi, "Pakawalan ang pamilya ng asawa ko." Dixon Yulong gritted his teeth kaya maririnig ang cracking sounds, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay patuloy na kumikibot, at ang galit ay sumugod sa kanyang ulo. Walang sinuman ang nang-ahas na magiging ganito kasinggit sa harap niya sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng kabilang partido. Ang iilang langgam na ito sa kanyang mga kamay ay sadyang walang bigat na maihahambing sa kanyang anak. Ilang segundong tinitigan ni Dixon Yulong si Alex Dixon at biglang umungol sa galit, "Bitawan mo siya." Ang nakaitim na bodyguard na nasa tabi niya ay naihagis lamang si Helena sa lupa at sumigaw ng, "Get lost." "Nanay," mabilis na sumugod si Jane Lewis at niyakap ng mahigpit si Helena habang umiiyak. Sa sobrang takot ni Helena ay nanghihina na ang kanyang mga paa at hindi na siya makalakad pa, nanginginig siyang gumapang sa lupa. Nagising din si Albert Lewis sa kanyang pagkatulala at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ni Alex Dixon. Umiiyak si Helena at sumigaw, "Jane, bakit mo ako Gina ganito? Ako ang iyong biological mother. Ayaw mo na sa iyong biological mother." Kinayla siya ni Albert Lewis at sinabing, "Sinisikap ka ni Jane na iligtas. Tumigil ka sa pakikipagtalo." Pinunasan ni Jane Lewis ang kanyang mga luha at sinabing, "Nay, kung hindi ko sinabi yon ng mas maaga, ginamit ka ni Dixon Yulong bilang ebidensya, hindi niya kayo papakawalan ng ganoon kadali." Sa oras na ito, nakabawi rin si Xu Fugi sa kanyang pagkatulala at sinabing, "Ikaw ang pinakamatalino, kung hindi, baka nabugbog na tayo hanggang ngayon." Si Helena lang ang nagdududa at tumitig kay Jane Lewis habang nagtatanong, "Talaga?" Tumango si Jane Lewis na may luha sa kanyang mga mata. Wala siyang choice kundi magpanggap na hinahangaan si Fugi. Wala siyang pakialam sa pamilya niya. Ito ay pangunahin upang manhid si Dixon Yulong upang hindi siya maging walang takot at gamitin ang kanyang pamilya upang tawagan si Alex Dixon,
tinitigan ni Dixon Yulong ang grupo ng mga tao na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Siya ang minamaliit ng babaeng ito. Ngayon lang talaga siya nalinlang ng kanyang galing sa pag-arte. Kabanata 927. Nagising din si Helena at dali-daling hinawakan ang kamay ni Jane Lewis at sumigaw, "Bilisan mo, tumawag ka ng pulis, kunin mo ang pulis para arestuhin sila." "Walang kwenta," malamig na sabi ni Alex Dixon, asawa, "tulungan mo si mama at papa sa bahay, ako na ang bahala dito." "Okay," tuma-ngo si Jane Lewis at mabilis na tinulungan si Helena pabalik ng bahay. Si Xu Fugi ay paralisado na sa takot, ay nalalayan nila ni Zhang Faang ang isa't isa at sabay-sabay na tumakbo pabalik sa bahay. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Ayaw niyang magtagal dito. Matapos makapasok sa silid ang iilan sa kanila, umupo si Alex Dixon sa sofa at kinuha ang posisyon ng kanyang amo. Malamig niyang sabi, "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo kaagad, wala akong oras makipag-usap sayo." Sa sobrang galit ni Dixon Yulong ay naikayam niya ang kanyang kamao. Hindi ordinaryo ang kanyang katayuan, sa kanyang harapan, maraming maimpluwensyang tao sa ibayong dagat na sunod Sonyeran at sunod Sonyeran, pero ngayon, magagalit siya kay Alex Dixon, ang munting bastard na ito. Ngunit ngayon si Alex Dixon na ang nang ibabaw, si Dixon Yulong ay wala ng anumang bagay na magagamit niya laban sa kanya. Dagdag pa rito, nalason ng kanyang anak, kaya napigilan na lamang niya ang kanyang galit at inutusan sa malalim na boses, "Pinalaya ko na siya, pagalingin mo kaagad ang aking anak sa lason." "Oh," napangiti si Alex Dixon ng sarkastiko, at sinabing, "Mukhang walang kinalaman ang pagpapakawala sa kanya sa pagpapagaling ko sa lason, di ba?" Ikaw, hindi inaasahan ni Dixon Yulong na lalaban siya. Sa sobrang galit niya ay naging berde ang mukha niya. "Alex Dixon, anong gusto mo?" Ang ngiti sa mukha ni Alex Dixon ay biglang nawala, at ang kanyang mga mata ay naging walang katumbas na lamig. "Una, aalis ka sa Dixon family at babalik sa outside world. Hindi ka na babalik. Pangalawa, susumpa ka sa langit at hindi mo na muling ipapatong ang iyong mga kamay sa aking pamilya. Pangatlo, Dixon Yulong, sinira mo ang lapida ng aking mga magulang, wala kang galang sa aking mga magulang, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa aking mga magulang." Matapos marinig ang tatlong kondisyong ito, lumitaw ang galit sa mga mata ni Dixon Yulong, malamig siyang ngumiti at sinabing, "Alex Dixon, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang ituro sa akin si Junior? Itong tatlong kondisyon mo, hindi mo ba ako masyadong minahal? Hindi kita minamaliit, kaya anong magagawa mo?" Sumandal si Alex Dixon sa sofa at pinag-cross ang kanyang mga paa. Nakatingin kay Dixon Yulong, "Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon kang bloodline ng Dixon family, sa tingin mo kaya kung hayaang mabuhay si Dixon Yan hanggang ngayon? Hehe, kapag namatay ang anak ko, siguradong babayaran ko ang buong pamilya mo ng buhay nila." Malamig na sabi ni Dixon Yulong. Napangiti ng mahina si Alex Dixon, nagkibit balikat at sinabing, "Sa kasamaang palad, lahat ng tao ay nakakapagsalita ng mga masasakit na salita. Ngunit ngayon ay tila nasa aking mga kamay ang prioridad, wala akong oras na mag-aksaya ng kalokohan. Sayo, alinman sayo ay sumasang-ayon sa aking mga kondisyon o humanap ng ibang tao para gamutin ang lason ng anak mo." Pagkatapos sabihin yun, inutusan niya si Ding Ching, "Hayaan mo siya." Sumimangot si Ding Ching at nagtanong, "Boss Dixon, papakawalan mo ba talaga ang brat na ito?" "Ayos lang, sa anumang kaso, maliban sa akin, walang sino man sa mundong ito ang makakapagpagaling sa laso na ito." Mahinang sabi ni Alex Dixon, "Hayaan mong hikayatin ni Dixon Yan ang kanyang ama bago siya mamatay. Kung hindi, sasabihin niya yun bilang isang miyembro ng Dixon clan, hindi ako nagbibigay ng mukha sa aking malaking tiyuhin." Ang ilang mga salita niyang ito ay sobrang sarcastic, na naging dahilan para mapuno ng galit si Dixon Yulong. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan. Sinipa ni Ding Ching si Dixon Yan at malamig na sumigaw, "Magwala!" "Tatay," nang makatakas si Dixon Yan, mabilis siyang gumapang papunta kay Dixon Yulong, niyakap niya ang kanyang binti at sumigaw, "Tay, iligtas mo ako, ayokong mamatay." Nang makita ni Dixon Yulong ang kahabag-habag na hitsura ng kanyang anak, sumakit ang kanyang puso. Sabi niya, "Yan, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Kahit na pumatay ako ng milyon-milyong tao sa mundong ito, ipagpapalit ko pa rin ito sa buhay mo."
Namutla ang mukha ni Alex Dixon. Gaya ng inaasahan sa mag-ama, pareho silang walang awa at walang awa, tinatrito ang buhay ng tao na parang damo. Dad, ang sakit ng buong katawan ko. Bilisan mo'y iligtas mo ako. Patuloy na kinakamot ni Dixon Hwaiyan ang kanyang katawan, kinamot niya ang kanyang balat, at may mabahong amoy ng makapal na tubig na umaagos. Ang kanyang katawan ay mabaho at ang kanyang buhok ay mamantika, para siyang pulubi. Matagal na siyang naging ganap na naiibang tao mula sa mapagmataas na maharlikang binata noong nakaraan. Huminga ng malalim si Dixon Yulong, kinagat ang kanyang mga ngipin, at tumingin kay Alex Dixon, ilang salita ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Tulungan mo ang aking anak na mag-detox agad ng lason. Malamig na sabi ni Alex Dixon, kung gayon, pumunta tayo sa puntod ngayon. Sa harap ng mga ninuno ng pamilya Dixon, magsisi sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Pagkatapos mong humingi ng tawad sa aking mga magulang, agad kong i-detox ang lason. Inutusan ni Dixon Yulong ang kanyang mga bodyguard na buhatin si Dixon Hwaiyan sa stretcher at sinabi ng may taimtim na mukha, sa sementeryo. Mahigpit ding sumunod si Alex Dixon at inilabas ang kanyang telepono para tawagan ang munting titahiin na si Dixon Shenlan. Munting tiya, magpadala ng maraming tao sa sementeryo mamaya. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang mahabang hanay ng mga itim na sasakyan sa pasukan ng sementeryo ng pamilya Dixon. Bumaba si Alex Dixon sa sasakyan at huminga ng malalim. Bumaba din si Dixon Yulong sa likod ng sasakyan at naglakad papunta sa sementeryo na may taimtim na mukha. Habang naglalakad siya sa gate, biglang sumigaw si Alex Dixon, "Tumigil ka dyan." Halos magwala si Dixon Yulong, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang galit, lumingon siya at naiinip na nagtanong, anong nangyari ngayon? Malamig ang mukha ni Alex Dixon, malamig niyang saway, "Dixon Yulong, lumuhad ka." "Ikaw?" Biglang umitim ang mukha ni Dixon Yulong, at muntik na siyang sumabog on the spot. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit at sinabi sa malalim na boses, "Hindi ba tayo nagkasundo na humingi ng tawad sa harap ng punto ng iyong mga magulang? Sinong nagsabi sa'yo lumakad ka?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Lumuhad ka rito at lumuhad sa harap ng puntod ng mga magulang ko, kawtaw at humingi ng tawad sa kanila." Nang matapos siya sa pagsasalita, nagngangalit si Dixon Yulong at sumigaw ng malakas. "Alex Dixon, mapangahas ka talaga. How dare you use that tone to order me? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan?" Walang ekspresyon ng mukha ni Alex Dixon habang malamig niyang sinabi, "Alam ko lang kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, ang iyong pinakamamahal na anak ay agad na mapupuno ng abscess, magiging pool ng nana at kahit na ang kanyang mga buto, ay hindi may iwan, nasabi ko na ngayon hindi ko na uulitin." Naikayam ni Dixon Yulong ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Tinitigan niya si Alex Dixon, puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung alam niya na ang munting bastard na ito ay napakayabang, hinihiwa na niya ang munting bastard na ito mahigit 1 taon na ang nakakalipas, habang si Alex Dixon ay bata pa. Ngayong mahigit 12 taon na ang lumipas, sinong mag-aakala na magiging napakalakas ni Alex Dixon? Wala siyang ideya kung saan magsisimula. Huminga ng malalim si Dixon Yulong at dahan-daang lumuhad sa lupa na may taimtim na mukha. Bang, ang magkabilang tuhod niya ay bumagsak sa lupa. Nanginginig si Uncle Wang, na nakatayo sa tabi niya. "Boss Dixon, pupunta ka ba talaga?" "No need to say more." Malamig ang mukha ni Dixon Yulong, bigla siyang napalingon kay Alex Dixon. "Alex Dixon, Alex Dixon, mali ako sa pagkakataong ito, minamaliit kita, pero tandaan mo, babayaran kita ng 100 beses sa ginawa mo ngayon." "Cut the crap, aalis ka ba o hindi?" malamig na sabi ni Alex Dixon. Si Dixon Yulong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang tuhod upang umusad sa hakbang-hakbang. Malamig na tiningnan siya ni Alex Dixon na walang pagbabago sa ekspresyon. Ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay may kaugnayan kay Dixon Yulong, ngunit ang matandang fox na ito ay napakahusay na itinago, at hanggang ngayon, wala pa rin siyang mahanap na ebidensya. Gayunpaman, ang pagpapaluhod kay Dixon Yulong sa lupa, mula sa pasukan hanggang sa puntod ng kanyang mga magulang, ay maituturing na umaaliw sa mga kaluluwa ng kanyang mga magulang sa langit.
Napatingin siya kay Dixon Yulong na parang aso, gamit ang kanyang mga tuhod para dahan-daang pumasok, sabi ni Alex Dixon sa kanyang puso habang nag-iinit ang kanyang mga mata. Tay, nanay, tumanggi si Dixon Yulong na dumalo sa libing mo, hindi lang siya lumuhad, nakipagtalik pa siya noong ika-7 kaarawan mo, ngayon, pinaluhod siya ng anak ko sa lupa at humingi ng tawad sa iyo. Kabanata 928 may 4 na kabuuan hanggang 100 metro ang pagitan ng pasukan at ang libingan ni Dixon. Lumuhad si Dixon Yulong hanggang sa sementeryo, bawat hakbang niya ay sobrang nakakahiya, sobrang putla ng mukha niya. Kung makakagawa siya ngayon, siguradong dudurog niya si Alex Dixon sa meat paste para mailabas ang galit niya. Bang, naglakad si Dixon Yulong sa harapan ng sementeryo at kinailangang ilagay ang kanyang mga kamay sa lupa. 3 beses siyang yumuko sa lapida. Napakahirap para sa kanya na yumuko sa 3 ulong ito. Tanghali, mababa ang tingin niya sa kanyang nakababatang kapatid, pero ngayon, kinailangan na talaga niyang magkautaw sa ganitong uri ng basura, para sa kanya, para siyang dumanas ng matinding kahihiyan. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Alex Dixon, dalhin mo rito si Dixon Huaian at paluhod mo rin siya. Biglang napalingon si Dixon Yulong, puno ng galit ang mga mata. Alex Dixon, huwag kang masyadong lumayo. Malamig na umungol si Alex Dixon, kung hindi ko siya dinala dito, paano ko siya pagagalingin? Ang pagluhod ay makakatulong sa paglalagay ng dugo, ginagawa ko ito para sa kanyang ikabubuti. Sampal, kinaladkad ni Ding Ching ang matangkad na katawan ni Dixon Huaian at naglakad na parang aso. Bagamat siya ay maliit, ang pagkarga kay Dixon Huaian sa kwelyo ay hindi gaanong mabigat. Inihagis niya si Dixon Huaian sa kanyang harapan at sinipa siya sa tuhod. Bumagsak si Dixon Huaian sa lupa sa isang malungkot na kalagayan, lumuhad siya sa harap ng lapida at nanginginig ang buong katawan. Lumuhad, ungol ni Alex Dixon sa malalim na boses, tinapakan niya ang ulo ni Dixon Huaian at idiniin ito sa lapida. Si Dixon Huaian ay hindi nang ahas na lumaban, masunurin siyang yumuko ng 3 beses. Namumula ang mukha ni Dixon Yulong, nagkotowang ang anak niya sa ibang tao, sa sobrang galit niya ay sasabog na ang kanyang baga. Alex Dixon, kailan mo gagamutin ang anak ko? Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Alex Dixon at tumingin sa labas ng sementeryo. 12 ng mga itim na kotse ang nagmaneho papunta sa pasukan ng sementeryo. Tumalon si Wu sa kotse na may malamig na mukha, bumaba siya ng sasakyan kasama ang mga daan-daang malalakas na lalaki at mabilis na naglakad patungo sa sementeryo. Ang malalakas na lalaking ito ay ang mga bantay ni Dixon. Kinawayan ni Wu ang kanyang kamay at agad na kumalat ang grupo ng Armed Forces team members at pinalibutan ang sementeryo. Nagbago ang mukha ni Dixon Yulong at sumigaw, "Alex Dixon, what do you want?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, para hindi ko ma-detox ang anak mo at magdulot ka ng gulo sa harap ng punto ng mga magulang ko tulad noong nakaraan, kailangan mong mag-ingat. Ang mga kalamnan sa mukha ni Dixon Yulong ay nanginginig ng ilang beses at siya ay umungal ng galit, "Cut the crap," mabilis na i-detoxize ang lason. Sa sandaling ito, binuhat ni Alex Dixon si Dixon Huaian at pinagdikit ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri, gamit ang kanyang mga daliri bilang karayom. Mabilis niyang idiniin ang ilang acupuncture point sa katawan ni Dixon Huaian. Nang inig ang buong katawan ni Dixon Huaian, bumuga siya ng isang bibig ng itim na dugo at agad na lumuwag ang kanyang ekspresyon. Muli siyang sinipa ni Alex Dixon sa lupa, sa ilalim ng galit na titig ni Dixon Yulong, tumingkayad siya at naglabas ng isang bag ng pilak na karayom mula sa kanyang bulsa, pumulot siya ng 3 pilak na karayom ng sabay-sabay at lumipad palabas na may kasamang swoosh. Lumipad palabas ang 3 pilak na karayom at tumpak na tumusok sa mga acupuncture points sa katawan ni Dixon Huaian. Napakunot ang noo ni Dixon Yulong nang makita ang mga lumilipad na karayom na tumutusok sa acupuncture points, nabigla siya sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na hindi lang mataas ang cultivation ng batang ito, pambihira rin ang kanyang medical skills. Idiniin ni Alex Dixon ang kanyang hintuturo at gitnang daliri gamit ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ang likod ni Dixon Huaian. Kinuha ng kanyang kanang kamay ang isang silver needle at ipinasok ito sa acupuncture points ni Dixon Huaian. Sabay winuwagayway niya ang 2 kamay, at sobrang bilis ng mga galaw niya. Sa likod ni Dixon Huaian,
isang yin-yang taijito ang lumitaw sa pilak na karayom. Binawi ni Alex Dixon ang karayom at tinamaan ng palad ang likod ni Dixon Yan. Nang inig ang katawan ni Dixon Yan, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang bumulwak ang isang malaking subo ng dugo. Yan, kamusta? Agad na sumugod si Dixon Yulong at nagtanong, inalalayan niya ang kanyang anak at pinalaki ito. Tay, mas mabuti na ako ngayon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Dixon Yan. Ang sakit sa kanyang katawan ay mabilis na nawala, ang kanyang purple na mukha ay bumalik din sa normal, at ang kanyang espiritu ay naging mas energetic din. Agad na inikat ni Dixon Yulong ang kanyang ulo at tinawag si Uncle Wang na magsagawa ng full body examination sa ngalan ni Dixon Yan. Matagal nang naghihintay si Tio Wang sa tabi, mabilis niyang kinuha ang pulso ni Dixon Yan. Ilang sandali pa ay tuma-NGO siya kay Dixon Yulong, ang lason niyang Master Dixon ay gumaling na, wala ng mga sintomas ng pagkalason sa kanyang katawan. Nang marinig ang tugon ni Uncle Wang, gumaan ang pakiramdam ni Dixon Yulong at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Tapos na, tumayo si Alex Dixon na may maliit na ekspresyon, magpahinga ka ng 3 araw pagkatapos mong bumalik, huwag mong hawakan ang anumang karne o karne. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Saktong paghakbang ni Alex Dixon ay biglang sumigaw si Dixon Yulong mula sa likuran. Tumigil ka, huminto si Alex Dixon ngunit hindi lumingon, inip niyang tanong, ano na naman ang nangyari? Haha, mabangis ang mukha ni Dixon Yulong, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay ng mapusok, kunin mo ang batang ito para sa akin. Kaagad, 12 ng mga bodyguard na nakaitim sa likod niya ang sumugod at pinalibutan si Alex Dixon. Protektahan si Young Master Dixon, agad ding nag-utos si Wu. Sumugod din ang mahigit 100 Armed Forces team members mula sa Dixon family na nagbabantay sa sementeryo at pinalibutan ang mga tao. Ang magkabilang panig ay nakatingin sa isa't isa tulad ng mga tigre na nakatingin sa kanilang biktima, at ang kapaligiran ay naging tense. Napasulyap si Alex Dixon sa mga bodyguard na nasa harapan niya at sarkastikong sinabi, Dixon Yulong, wala ka talagang utang sa loob, pinagaling ko lang ang anak mo. Bakit ka ba nagmamadaling patayin siya? Ganap na nabawi ni Dixon Yan ang kanyang espiritu. Tumayo siya sa gilid at sumigaw habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Tay, tadterin mo agad ang batang ito, patayin mo, tapos pasabugin ang sementeryo ng mga magulang niya at hukayin ang kabaong at ang bangkay. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon, ang lason na dinanas niya nitong mga nakaraang araw ay mas malala pa sa kamatayan, napakasakit noon. Gusto niyang i-settle ang score na ito kay Alex Dixon ngayon din. Inilagay ni Dixon Yulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at maluwag na naglakad. Malamig siyang ngumisi at sinabing, Alex Dixon, sinabi ko sa iyo na nilason mo ang anak ko, hindi kita bibitawan ng ganoon lang. Si Wu, na nakatayo sa tabi niya, ay agad na sumigaw, Dixon Yulong, ayon sa mga alituntunin ng pamilya ni Dixon bawal kang umatake kay Third Young Master. What the F*** K Family Rules of Lins, nanlalaki ang mga mata ni Dixon Yulong habang sumisigaw ng may mabagsik na boses, ako ang batas. Nang matapos siyang magsalita ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Uncle Wang, patayin si Alex Dixon on the spot. Yumuko si Tito Wang. Agad na sumigaw si Wu, protektahan si Third Young Master. Kaagad, isang grupo ng mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas mula sa Lins ang sumugod at hinaranggan ang landas ni Alex Dixon. Isang bungkos ng basura, si Uncle Wang ay tumawa ng masama, bigla siyang sumugod na parang kidlat at tinamaan ng dalawa niyang palad ang 2 miyembro na nasa harapan niya. Kasabay ng 2 kahabag-habag na hiyawan, agad na pinalipad ng kanyang palad ang 2 miyembro, nagsuka sila ng dugo at nawala ng malay. Hahaha, si Dixon Yan ay tumawa ng baliw, labis na nasiyahan sa kanyang sarili. Alex Dixon, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat sa aking ama dahil tumawag ka ng isang grupo ng mga miyembro ng koponan ng Armed Forces mula sa pamilya Dixon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, madaling kitilin ni tatay ang buhay ng buong Dixon. Malamig na harumph ni Dixon Yulong, Yan, wala akong kailangang gawin. Si Uncle Wang lang ay sapat na para harapin ang munting bastard na ito na si Alex Dixon, nakapag-cultivate na siya sa early nascent soul realm, at si Alex Dixon ay nasa Golden Core,
realm, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang maalis ang brat na ito. Nadeduce na niya yun nung nag-away silang dalawa noong nakaraan. Ang cultivation base ni Alex Dixon ay halos nasa Golden Core stage. Katatapos lang ni Uncle Wang sa Golden Core stage at kasalukuyang isang nascent soul expert. Matapos marinig ang mga salita ni Dixon Yulong, nagbago ang ekspresyon ni Wu at agad siyang tumawag, "Third Young Master, pipigilan ka namin dito, kailangan mong umalis kaagad." Ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay nasa unang yugto lamang ng Golden Core, at maaari na siyang itinuring na isang makapangyarihang eksperto sa gitna ng mga malalakas na lugar. Para sa isang nascent soul cultivator, iyon ay isang nakakatakot na pag-iral. Sa mundo ng paglilinang, isa rin sila 10,000, ang Golden Core cultivation base lang ni Alex Dixon ay hindi talaga kalaban ni Uncle Wang. Kabanata 929 gayunpaman, nakatayo lang doon si Alex Dixon nang hindi gumagalaw, sa halip, ngumiti siya ng mahina. "Dixon Yulong, sa tingin mo ba mapapatay mo ako dito? Mere Golden Core, papatayin kita na parang manok," ngumisi si Dixon Yulong. "Alex Dixon, dahil dito nakalibing ang iyong mga magulang, hahayaan kong magsama-sama muli ang iyong pamilya at ipapadala kita sa ilalim ng Nine Springs upang makilala ang iyong mga magulang." Sa simula pa lang ay galit na siya sa batang ito. Ngayon, hindi na siya makapaghintay at gusto niyang putulin si Alex Dixon sa 1,000,000 piraso. Sa sandaling ito, isang matamis na tawa ang biglang tumunog. "You, Dixon Yulong, bakit mo sinalakay ang pamangkin ko sa sandaling bumalik ka sa bansa?" Nang marinig ang pamilyar na tawa na ito, agad na nagdilim ang mukha ni Dixon Yulong, at lumingon siya. Nakita niya si Jiao Su na nakasuot ng itim na bird-adong Cheongsam, na may hubog na katawan, at naglalakad na may nakakaakit na boses. Siya ay kalahating matandang babae, ngunit inalagaan niyang mabuti ang kanyang sarili, ang kanyang balat ay maputi at malambot, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay kat-anji tangi, napakaganda niya. Tulad ng isang pamilyar na mansanas na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Napakabilog din ang kanyang figura, lalo na kapag nakasuot siya ng kipaw, lalong uminit ang kanyang figura, ngunit mababa pa rin ang kwelyo ng kanyang kipaw, sa kanyang paglalakad, para siyang umaalingaw-ngaw ng mga alon, para siyang isang pares ng mga makinang pamatay. Bukod dito, matangkad din ang tinidor ng Cheongsam, sa kanyang paglalakad ay malabong kitang-kita ang kanyang mabilog at matambok na binti. Hindi napigilan ni Alex Dixon ang paglunok nang makita siya. Sa likod niya, may malaking grupo ng mga fully armed bodyguards, mayroong higit sa 100 sa kanila. Ikinaway ni Jiao Su ang kanyang kamay at agad na kumalat ang daang bodyguard sa likod niya. Mabilis silang bumuo ng porma sayon at itinutok ang kanilang mabigat na sandata kay Dixon Yulong. Ang ilang mga off-road na sasakyan sa likod niya ay nilagyan ng mga grenade launcher. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong ni Dixon Yulong. Nagtaas ng kilay si Jiao Su, "Siyempre nandito ako para makita kung ano ang kalagayan ng dati kong asawa." Dumilim ang mukha ni Dixon Yulong, sinulyapan niya si Alex Dixon mula sa gilid ng kanyang mata at biglang ngumisi. "Jiao Su ba ang pangalan mo? Hindi ko akalain na makihalubilo ka sa babaeng ito. Wala kang ganoong espesyal na libangan, mahilig kang makipaglaro sa iba kong babae." Dixon Yulong, sa harap ng mga ninuno ng mga Dixon, pwede bang magpanggap kahit konti? Huwag kang magpakita ng gangster mong mukha, malamig na sabi ni Alex Dixon. "I don't have your hobby, I just like drinking with girls." Ang ina ni Dixon Hua Ian ay isang babaeng umiinom, nag-iba agad ang ekspresyon ng mukha niya at sumigaw, "Alex Dixon, you better keep your mouth clean." "Ano, hindi ba ito ang totoo?" Ngumisi si Alex Dixon at sinabing, "Tsaka, alagaan mo muna ang tatay mo, hindi siya nirerespeto ng matatanda." Nag-cross arm si Jiao Su at ngumiti ng sakit-akit. "Dixon Yulong, I don't care if you think Alex Dixon and I have this kind of relationship. Anyway, it's not like you can practice martial arts on your bed, so what if I like old oxen eating young grass?" Si Alex Dixon ay ilang beses na mas mahusay kaysa sayo. Hindi siya namula, wala siyang dapat ikatakot. Natigilan din si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na magiging ganito si Jiao Su, ito ay lubhang awkward. Siya ay talagang isang mature na babae, siya ay walang talo. Habang nagsasalita si Jiao Su, naglakad pa siya papunta sa gilid ni Alex Dixon at sumandal sa kanya.
ginamit pa niya ang makapal niyang katawan para dumaikit sa kanya. Namanhid ang anit ni Alex Dixon, at agad siyang umiwas sa gilid. Ang ganitong uri ng babae ay sadyang hindi mabata. Gayunpaman, agad na iniunat ni Jiaosu ang kanyang malajade na braso at ipinulupot ito sa kanyang braso. She said sweetly, "Alex, ano ang kinakatakutan mo? Kung si Dixon Yulong ay maglakas loob na hawakan ka, tuturuan ko siya ng leksyon." Pagkasabi noon ay sinadya pa niya itong kinurot. Galit na galit si Dixon Yulong kaya naging berde ang mukha niya. Isang berdeng ilaw ang tila naglalabas mula sa kanyang ulo habang siya ay sumigaw, "Jiaosu, wala ka pa ring kahihiyan. Ano ang silbi ng pagiging walang kahihiyan? At saka, hindi ka na ba naging walang hiya? Nahilig ka pa sa babaeng alak?" Sinulya pa ni Jiaosu si Dixon Huaiyan ng masama. "Nagsilang ka pa nga ng ganyang karumal-dumal na binhi. Hinala ko may mali sa panlasa mo. Kung ako ay manganak ng isang lalaki kay Alex, natatakot ako na kahit nakapikit ako ay mas mabuti pa kaysa sayo." Galit na galit si Dixon Yulong kaya namula ang mukha niya at napasigaw siya, "Shut up!" Hindi lang tumahimik si Jiaosu, lalo pa niyang ipinagmamalaki ang sarili niya. "Let me tell you one more thing, kung hindi dahil sa kasal ng pamilya, hindi sana kita pinakasalan. Huwag mong isipin na nakikipaglaro ka sa mga babae sa labas. Vegetarian ako, sasabihin ko, ikaw ang totoo, hindi mo ako mapapasaya kay Alex, sa tingin mo." Nagtawanan ang mag-asawa, hindi nagbibigay ng anumang mukha sa isa't isa. Nag-usap at nag-usap silang dalawa, inilantad ang mga pagkukulang ng isa't isa, napatulala si Alex Dixon nang marinig niya ang mga ito. Hindi niya talaga alam kung anong uri ng awayan ang umiiral sa kanilang dalawa. Ngayon, mas nag-aaway pa sila sa isa't isa kaysa sa mga kalaban nila. Nagpadala lang siya ng text message para tawagan si Jiaosu para harapin si Dixon Yulong. Hindi niya inaasahan na kakalad ka rin din siya ng babaeng ito sa tubig at pipilitin niyang makipagrelasyon sa kanya. Gayunpaman, hinangaan din ni Alex Dixon si Jiaosu, talagang malakas ang kanyang mental na tibay. Sa ilang salita lang ay napag-alitan niya si Dixon Yulong kaya nagluwa ito ng dugo, puno ng berdeng ilaw ang kanyang ulo. Nang makitang patuloy na sinusuyo ng dating asawa si Alex Dixon at hayagang dumidikit sa kanya, nagalit si Dixon Yulong kaya nabaliw siya. Muntik na siyang mawala ng dahilan, tumalikod siya at bumulong kay Alex Dixon, "If you have the guts, get together with my ex-wife. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang Dixon family." Sumimangot si Alex Dixon at sinabi sa malalim na boses, "Wala akong kinalaman kay Jiaosu, at hindi ko siya tinawag dito." "Alex, huwag mong ipagkait," nabangga siya ni Jiaosu at sinabing, "Sa pag-alalay sa iyo ni Sister Jiao, ano ang kinakatakutan mo?" Pagkatapos sabihin yun, tumalikod si Jiaosu at binalaan si Dixon Yulong, "Let me tell you, if you dare to make a move today, don't blame me for turn hostile and blowing you and your son up." Galit na galit si Dixon Yulong, hindi lang niya inaasahan na si Jiaosu ay masagasaan at basagin ang eksena. Malamig siyang tumingin at nakita ang mga bodyguard ng pamilya Jiao sa paligid, daan-daang mabibigat na sandata ang nakatutok sa kanya at malamig siyang umuso, "Jiaosu, sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng mga sandata na ito?" Pagkasabi noon ay sumigaw si Dixon Yulong at ikinumpas ang palad sa ere. Boom! Ang grupo ng mga bodyguard ng pamilya Jiao ilang metro ang layo ay agad na natamba sa lupa. Ngumisi at hamampas ulit si Dixon Yulong. Boom! Biglang sumabog ang off-road vehicle na may howitzer. Umulong ang makapal na usok at nagliyab ang apoy sa kalangitan. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Jiaosu, at medyo napag-alitan siya. "Dixon Yulong, ano ang ginagawa mo sa ibang bansa nitong ilang taon? Paano ka naging malakas?" "Hehe, walang kinalaman sa iyo ang usapan ko." Malamig na tawa ni Dixon Yulong na walang takot. "Dahil dumating ka, pagkatapos ay mamatay kasama si Alex Dixon." Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumambulat ang kanyang katawan na may malakas na kakayahan na enerhiya. Biglang nagbago ang kulay ng maaliwalas na langit, dumagundong ang kulog, ang kidlat ay parang mga ahas na pilak, kumakaluskos at kumikislap sa hangin. Iniunat ni Dixon Yulong ang kanyang kamay at gumawa ng grabang motion sa hangin. Ang kidlat sa langit ay tila nasalo niya, nag-condense ito sa isang sinag sa hangin at patuloy na kumikislap, ngunit hindi ito makawala. Ikinumpas ni Dixon Yulong ang kanyang kamay at sumigaw, "Go!"
Boom! Sa isang nakakabinging tunog, ang kidlat sa kalangitan ay naging isang malaking espadang kidlat at bumagsak mula sa langit. Saglit na nagbago ang kulay ng langit at lupa. Lumakas ang kuryente, ang napakalaking espadang kidlat ay tila gustong hatiin ang lupa. Napasigaw si Jiaosu sa gulat, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod at humawak sa kidlat gamit ang kanyang mga kamay. Bitak, ang isang pagsabog ng maliwanag na liwanag ay halos mabulag ang mga mata ng lahat, ang puting liwanag ay biglang lumiwanag sa buong paligid, parang isang flash, kaya hindi na maimulat ang mga tao sa kanilang mga mata, at sa gitna ng matinding pagkislap ng liwanag, isang figure ng tao lamang ang nakatayong patayo, ang kanyang braso ay umaabot sa langit, mahigpit na nakahawak sa mahabang espada na kidlat. Kabanata 930 nagtago si Jiaosu sa likod ng isang jeep, tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata, bahagya siyang tumingin sa harapan. Nang makita niya ang anino ng taong yun ay agad siyang napamura sa gulat. Alex Dixon, natigilan lahat ng mga tao sa paligid habang nakanganga ang mga bibig na nakatingin sa harapan nila. Nagulat din si Dixon Yulong, at inangat niya ang ulo niya para tingnan ang eksenang nasa harapan niya. Si Alex Dixon ay mukhang isang banal na sandata na bumaba mula sa langit, ang kanyang katawan ay kumikislap sa kidlat, at siya ay may hawak na isang malaking kidlat na longsword sa kanyang kamay, mukha siyang maharlika at maharlika. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Hinawakan niya ang napakalaking kidlat gamit ang dalawang kamay, at mabangis na nilaslas si Dixon Yulong. Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malakas na puting liwanag ang dumaan, at ang mga tao sa paligid ay pumikit, natusok sila ng malakas na liwanag hanggang sa hindi na nila maimulat ang kanilang mga mata. Nayanig ang lupa, parang gumuho ang langit at lupa. Ang malakas na puting liwanag na ito ay tumagal ng ilang segundo bago nawala. Nang imulat ng mga tao ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang mahabang bitak sa lugar kung saan nakatayo si Dixon Yulong, parang nahati ang lupa. Ang buong katawan ni Dixon Yulong ay nasunog na itim, na para bang siya ay panang isda mula sa isang tambak ng karbon, nagbubuga pa rin ng usok ang katawan niya. Natigilan ang mga tao sa paligid sa kanilang nakita. Ito ay simple lang, parang pelikula. Masyadong nakakatakot, tumayo si Dixon Yulong. Napakakulimlim ng kanyang mukha na maaaring tumulo mula rito ang tubig. Kakakuha lang niya ng lightning greatsword ni Alex Dixon, pero bigla itong nangyari kaya tinamaan din siya ng kidlat. Bagamat hindi siya nagdusa ng maraming pinsala, ang kasalukuyang hitsura ni Dixon Yulong ay lubhang nakakahiya, at wala na siyang anumang mukha. Tinitigin niya si Alex Dixon at sinabi sa malungkot na boses, "Hindi ko talaga akalain na aabot sa ganoong yugto ang paglilinaw mo. Huwag mong isiping sesuko ako ng ganun-ganun lang, let's wait and see." Pagkatapos niyang magsalita, binuhat ni Dixon Yulong ang tulalang si Dixon Yan at naglakad palabas ng libingan na may malalaking hakbang sa ilalim ng proteksyon ng kanilang bodyguard. Si Jiaosu, na nasa tabi niya, ay natauhan at agad siyang pinagalitan ng malamig. Tigilan mo siya, pero bago pa man siya matapos magsalita ay pinigilan siya ni Alex Dixon. Lumingon si Jiaosu sa pagkalito, "Ano, hinayaan mo siya ng ganun-ganun lang?" Lumingon si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Ito ang libingan ni Dixon, ayokong makipagbarilan kay Dixon Yulong sa harap ng aking mga ninuno. Pagdating ng panahon, masugatan ang libingan ng aking mga ninuno, aalagaan din kita." Ang malamig na tono na ito ay nagpang-inag kay Jiaosu, at ang lamig ay dumaloy sa kanyang gulugod. Pero ilang sandali pa, tinakpan niya ang bibig niya at humajek-jek, inabot pa niya at sinundot si Alex Dixon. Bakit ang bangis mo? Ginagawa ko para sa ikabubuti mo." Malamig na umungol si Alex Dixon, tumalikod siya at naglakad palabas ng sementeryo. Habang naglalakad siya, sinabi niya, "Jiaosu, alam mong nandito kami ni Dixon Yulong, hindi kita tinawagan." Si Jiaosu ay hindi nababalisa o nagalit, hinabol niya ito na may ngiti sa labi. "Nandito ako para tulungan ka. Alam kong hindi mo kayang mag-isa si Dixon Yulong kaya lumapit ako. Bakit hindi ka pa rin masaya?" Pagkatapos niyang sabihin yun, gusto niyang idamay muli ang sarili kay Alex Dixon. Sumimangot si Alex Dixon at agad na humakbang at sumigaw sa mahinang boses, "Lumayo ka sa akin." Bagamat maganda at nakaka-move on ang babaeng ito,
Nakipagrelasyon ito sa kanya in terms of seniority, kahit makapal ang balat ni Jiao Su, hindi siya magiging ganito. Tama na, tinakpan ni Jiao Su ang kanyang bibig at ngumiti, pumasok muna tayo sa kotse, may sasabihin ako sa'yo, sa kotse tayo magkwentuhan. Pagkatapos niyang sabihin yun, binigyan niya ng makahulugang tingin si Alex Dixon. Dahil sa itsura nito, nanggigigil ang anit ni Alex Dixon, nakaramdam siya ng hindi komportable sa kabuuan. Kung pag-uusapan, si Jiao Su ay dating asawa ni Dixon Yulong, at maaari ding ituring ang kanyang panganay na titahiin, ngayong ganito na ang kinikilos ni Jiao Su sa harap niya, hindi siya komportable sa lahat. Jiao Su, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang dito. Binuksan na ni Jiao Su ang pinto ng kotse, tumalikod at mapanuksong sinabi, hindi naman kasi kita kakainin, bakit ka natatakot sa isang babaeng tulad ko kapag matanda ka na? Ang impormasyong alam ko ay isang lihim na walang nakakaalam tungkol kay Dixon Yulong ayaw, mo ba talagang marinig? Kumunat ang noo ni Alex Dixon nang akitin siya nito, sumakay siya sa kanyang Rolls-Royce Phantom at mabigat na umupo sa backseat. Sa malakas na amoy ng rose perfume, kinuha din ni Jiao Su ang kanyang Cheongsam at sumakay sa kotse, umupo siya sa tabi niya nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos makapit sa kanya, agad na lumitaw ang goosebump sa balat ni Alex Dixon, at agad itong lumipat sa gilid para gumawa ng paraan. Isinara ni Jiao Su ang pinto ng kotse at inutusan ang driver na magmaneho papunta sa bahay ni Jiao. Tumingon siya at tinignan siya mula ulo hanggang paa na nakangiti. Alex Dixon, ginulat mo talaga ako. Hindi ko ine-expect na ganito kakabanggas. Since cultivator ka rin, bakit hindi mo lang pinatay si Dixon Yulong gamit ang iyong espada? Gusto mo bang ilibing ang libingan ng ninuno ng Dixon kasama ko si Dixon Yulong? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Sa totoo lang, hindi niya ginamit ang buong lakas niya ngayon, sa karamihan, ginamit niya ang 50% lamang ng kanyang bilang na enerhiya. Kahit galit na galit siya at gustong patayin si Dixon Yulong, napigilan pa rin siya sa huli. Ang lugar na iyon ay ang libingan ng mga ninuno ng Dixon clan. Ang lahat ng mga ninuno ni Dixon ay inilibing doon. Kung magkakaroon siya ng life and death na labanan doon kay Dixon Yulong, siguradong nakakadurog ito. Sa oras na yun, imposibleng protektahan ang libingan ng mga ninuno ng mga Dixon. Marahil, ang libingan ng pamilya Dixon ay masira sa isang casual na pag-atake mula sa kanilang dalawa. Ang mga buto ng mga ninuno ay magiging abo, at hindi nila ito mahahanap. Higit pa rito, nakikita rin ni Alex Dixon na hindi pa ginamit ni Dixon Yulong ang kanyang buong lakas ngayon lang, marahil ay dahil nag-aalala siya na nandyan pa rin si Dixon Huaiyan, at pareho nilang gagamitin ang kanilang buong lakas para salakayin siya, natatakot siyang saktan ng dalawa ang pinakamamahal niyang anak. Curious na tanong ni Jiao Su, Alex Dixon, na-detox mo ba talaga si Dixon Huaiyan? Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon, what are you trying to say? Dismayado ka ba na hindi mo pinatay si Dixon Huaiyan at hinayaan mong maging tagapagmana ng Dixon family ang anak mong si Dixon Rong? Kalimutan mo na ito. Pinaikot ni Jiao Su ang kanyang magagandang mata at mapait na ipinikit ang mga mata sa kanya. Sumandal siya sa likod ng upuan at sinabing, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang totoo, anak kay Dixon Yulong. Ang mga salitang ito ay agad na nagpatahimik kay Alex Dixon. Nakita niyang napaka-protective ni Jiao Su kay Dixon Rong kaya palagi itong umaarte na parang nagmamalasakit sa kanya. Ang akala niya ay labis itong nagmahal sa anak na ito, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya ito biological na anak. Pinalaki niya si Jiao Su at nag-aalangan na nagtanong. Dahil si Dixon Rong ay hindi mo biological na anak, ikaw at si Dixon Yulong. Matagal nang ikinasal si Jiao Su kay Dixon Yulong, ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang ikasal, nagsimula silang maghiwalay, at pagkatapos ay nagsimula silang magsampa ng diborsyo. Hindi kaya si Dixon Rong ang anak na niloko ni Jiao Su kay Dixon Yulong at nanganak ng ibang lalaki sa labas. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Alex Dixon na i-click ang kanyang dila sa kanyang puso. Talagang hindi simple ang babaeng ito. No wonder she was so fierce when facing Dixon Yulong just now, sa ilang salita lang, nawala na siya ng gana kay Dixon Yulong. Sa oras na ito, tumingin si Jiao Su ng patagilid kay Alex Dixon at mabilis na sinabing, halika, alam ko kung ano ang iniisip mo, precise, hindi pa ako nagsilang ng bata.
Then natigilan si Alex Dixon. Si Dixon Rongba ay dinampot ni Jiaosu mula sa tambak ng basura. Naglabas si Jiaosu ng pink na pulbos at eleganteng naglagay ng makeup. She then said, "Noong 13 years old ako, nag-iisa ang pamilya ko at pinapakasalan ako ni Dixon Yulong. Ayokong magpakasal sa ganyang tao. After we got married, walang nangyari sa amin ni Dixon Yulong." Pagkasabi noon ay lumingon siya at tumingin kay Alex Dixon na may ngiti na hindi ngiti. Abangan ang susunod na kabanata.